Ayan, hello guys. Good afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Isang nakakalokang afternoon to everybody. Ayan, gusto ko lang sagutin ng isa sa mga, hindi naman siya comment, pero may nag-PM sa akin. Ewan ko kung matutuwa ako dito or maiinis ako or kung ano yung mararamdaman ko sa sinabi niya. Ayan, hinawakan ko yung mic. Ilagay na lang natin dito sa ito, ganyan. Ayan, para marinig naman siguro. Ayan, lagyan lang natin dito. Ayan, hindi ko alam kung matutuwa ako, maiinis, or kung ano yung mararamdaman ko. Kasi ang PM niya sa akin ay isa siyang non-nurse, baka hindi siya naka-relate or nakaka-relate sa kung anong pinagdadaanan natin mga Konars. Ang ano niya sa akin is that kasi siguro napansin niya na parati akong nagta-travel, parati akong nasa labas ng bansa. Kung iisipin mo nga naman, this year pa lang, nakailan ba ako nag-travel? Wala pang kalahating taon. Halos hindi ko na mabilang kung ilang beses ako sumakay ng eroplano. Nag-travel ako ng February ba yun or January papuntang Pensacola. Tapos nag-travel na naman ako, lumabas ako ng bansa papuntang Riyadh, naka-business class pa ako nung pumunta ako sa Riyadh. Tapos bumalik naman ako, ginamit ko yung points ko, economic class ako naman doon. Tapos umuwi ako ng Pilipinas or pumunta ako ng Taiwan all the way from Seattle papuntang Taiwan ay naka-business class ako. Tapos sunod-sunod yung mga travel ko, sakay dito, sakay doon, pumunta ng Thailand, pumunta ng Taiwan, pumunta ng Pilipinas, bumalik. Parang sabi ko nun, wala nang ginawa si Kan kung Nurse Kan kung hindi magpasyal or nagtatrabaho pa ba ito? So minsan meron din nagtanong sa akin kung meron ba daw akong side hustle or kung may ginagawa ba daw akong iba na pinagkakakitaan ko. Wala pa akong ginagawang illegal, katarantaduhan, or anong tawag dito? Masama or anything na ikakababa ng sarili ko. Hindi po ako. Ayoko na lang i-mention kung ano yung sometimes mga nag-PPM sa akin. Okay, wala pa akong ginagawang illegal or something na ikakababa ko. Ayan. Yun. Ang message na sa akin, sana all nakakapag-travel ng madalas. Hindi. Ang ano niya, nagta-travel, sana all pa-travel-travel na lang. Kasi nga naman, kumikita daw ako ng milyon-milyon dito sa Amerika. Tapos hindi ako nakasagot. Sabi ko, hinard ko na lang. Hindi ko na pinatulan. Or, ewan ko, kayo nga ang humusga kung magandang yun, magandang comment yun, yung parang ganun. Sana all kumikita ng milyon-milyon at pa-travel-travel na lang. Nagtiti pala ako. Itong tea na 'to ay binigay ng friendship ko, courtesy of my friendship. Pasalubong niya hindi naman pasalubong niya sa akin, parang binigyan niya sa akin nung binili niya 'to nung pumunta siya ng London ata. So sa friend ko na darating dito, mag-Amerika, bibisita ng Amerika na galing London, dapat dalhan mo ako ng tea na 'to. Char. Joke lang 'yun. Sana all my friendship sa London. Ayan. Pero yung nagdala sa akin dito, yun yung friend ko na nasa Houston, Texas. Anyway, hindi niya to dala sa akin, binigay niya lang sa akin. Nakita ko kasi doon nung bumisita ako sa Houston, Texas. Ayun, sagutin nga natin. Gusto ko kasing sagutin kung kumikita ba ang isang nurse dito ng milyon-milyon or sobra-sobra sa aming pangangailangan. Ayoko nang maging nega or awayin or kung ano man, kung sino man yung nag-PM sa akin nun. Sa totoo lang, aaminin ko at sa mga previous vlog ko, nasabi ko na rin to, um,
Yes, merong pagkakaiba or nag-improve talaga yung financial situation ko nung lumipat ako from Saudi Arabia papunta dito. Nag-improve talaga siya. Hindi naman so significant or so much. I mean, nakaipon ako ng maayos dito while I'm traveling. Kasi doon sa Saudi Arabia, nakakaipon naman ako kasi sobrang higpit nga lang ng sinturon ko. So, sobrang higpit ng sinturon. Parang hindi mo, ano na lang natin, nagtitipid. In short, sobra ako magtipid nung nasa Saudi Arabia ako. Hindi halos ako bumibili ng mga damit, hindi nagta-travel din naman ako pero paonti-onti nga lang. Pero dito, nagkaroon ako ng balanced lifestyle or balanced life. Kasi nakakapag-travel ako, nakakapag-visit ako sa Pilipinas, while at the same time, nakakapag-ipon ako and set aside something for my future. Dati kasi, ang pangarap ko talaga, nung nasa Saudi Arabia pa lang ako, nag-iipon ako kasi gusto kong yumaman. Gusto kong mag-business, gusto kong maging ganito. Wala naman sigurong masama doon na maging isang mayaman. Pero sa ngayon na nandito na ako, especially after nung flight ko from Bangkok to Manila, na muntik nang madisgrasya yung eroplano, akala ko katapusan na ng buhay ko. I am very, very grateful na nandito pa ako, kausap kayo at buhay pa. Promise, hindi na ako nag-expect noon na buhay pa ako ngayon. 'Di ba? Na nagsasalita, humihinga, nagagawa, kumakain ng mga gusto kong food. No. Akala ko talaga yun na yung katapusan ko kasi grabe yung nangyari sa akin sa aking flight from Bangkok to Manila Thai Airways. As in, napaiyak ako pagdating ko ng Manila sa hotel. As in, sobra-sobra. Kaya sabi ko, itutuloy ko yung ganitong lifestyle ng pagta-travel kasi walang kasiguraduhan kung hanggang kailan na lang tayo dito sa mundo. Back to the topic nga, yung sinasabing million-million na yan. So ayun, nung nasa Saudi ako, nakakaipon naman ako ng sapat. Yun nga lang, naghihigpit ako ng sinturon. Except for yung mga last few months ko before ako umalis or last few years ko nung umalis ako, medyo nagsisplurge na ako ng onti sa sarili ko, namimili-mili na ako ng mga damit, ganyan-ganyan. Kasi meron din nag-influence sa akin na parang, Kan, you have to treat yourself. Meron kang pera, pero mukha kang muchacha. Tapos sabi ko, oh my God, totoo nga naman. Meron naman siyang point. Kaya ayun, bumili-bili ako, nag-start ako to take care of myself. So, sa tanong kung kumikita ba kami ng milyon dito, the answer is nakadepende. Nakadepende yan. Sa kung anong profesyon, sa kung anong bigat ng trabaho mo, or kung saan ka man. Kung nasa bedside ka, or sometimes during the COVID, sabi nila, kikita ka ng more than $20,000 a month kasi sobra daw yung bigayan. Sabi nila, pero wala akong reference or hindi ko sure or kung totoo man yun or hindi. Pero sabi nila, you're earning more than $20,000, in which more than $20,000 is more than $1 million per month net. So, totoo na pwede kang kumita dito ng milyon-milyon. Ang tanong, kumikita ba ako ng milyon-milyon dito? The answer is a big no. Hindi. Never kong naranasan na kumita ako ng 1,000,000 dito sa Amerika sa isang buwan. Ang pinakamataas na sagad na ha, this is the truth. Okay? This is the truth. Ang pinakamataas na is 10 hanggang 11 USD. Yun na yun. Net. Yun na yun yung pinakasagad. As in, pinakasagad. That is per month, hindi per paycheck. Pero regular staff nurse ako noon. Halos hindi na ako nagpapahinga. Nagpapahinga din naman kasi hindi natin kayang magtrabaho ng full straight in a month. Siguro 3 days duty, 1 day off. 3 days duty, 1 day off. 3 days duty, 1 day off. That's it. And sometimes, nagawa ko pa yung 5 days duty, 1 day off, 5 days duty.
Grabe 'no? 10 to 11, 'yan. Yan na yun yung pero grabe ang taas ng tax ko nun. Umaabot ako ng mga 2,500, 3,000, mga ganyan. Blown up. Like, blow out of proportion yung aking tax. So, kahit naman kumikita kami ng napakataas dito, for example, sabihin na nating average of $5,000 to $6,000, mga ganyan, kung permanent stop ka. Ang pangutana naman dito, ang question is that, yung net ba namin ay, yes, kumikita kami ng sobra-sobra. Sabihin na natin yung $6,000, nasa 300,000 plus yun, mahigit, 'di ba? Pero gumagastos po kami. Gumagastos po kami ng dolyar. Okay? We live in dollar. 'Di ba? Gumagastos kami, nagle-live kami in dollar dito. Sagutin na natin yung tanong pa, isa pang tanong, sabi ng iba, bakit hindi na lang kayo kumuha ng ano, hindi na lang kayo, bakit kailangan niyo pang magkotse? Bakit kailangan niyo pang kumuha ng magarang bahay? Ang ganda-ganda niyong bahay niyo diyan. Paano kayo makakaipon? Sobra yung ano, sobrang garbo ng pamumuhay niyo dito. Sa totoo lang po, yung aking pamumuhay dito ay ano na siya, parang, 'wag na natin isali yung travel. Yung pamumuhay ko dito, yung bahay ko, yung apartment, yung mga major bills ko, napakasimple na po ito. So, 'wag po nating sabihin or, kutyain yung mga kamag-anak natin, kasi nagpaparangya dun sa Amerika kaya hindi makaipon, taas-taas ng sahod. Ba't sila hindi makakaipon sa ₱400,000 na sahod nila buwan-buwan, nakakaloko, wala pa yung OT. Mahirap pong mabuhay dito sa Amerika. Madami kang, ikokonsidera. For example na lang yung apartment, kung puwede lang nga pong mag-bed space na lang dito, gagawin po namin, pero wala naman pong bed space dito, 'di ba? Kailangan mong kumuha ng apartment mo for your own peace of mind kasi ang aanuhin mo rin is yung safety mo. Kung meron kang kasama o kaya sa isang kwarto or sa isang apartment, yung safety mo. Pangalawa ay, siyempre hindi po biro ang mag-migrate dito sa Amerika. Considered po ang ginawa namin na parang migration na kasi inoperan kami ng we are supposed to permanently live here because we are a green card holder. So, dapat mas marami yung stay namin dito. So, since permanently living na po kami dito sa Amerika, gusto naman po naming, i-enjoy kung anong meron dito, 'di ba? At saka mag-live hindi naman ano, parang marangya or luxurious, comfortably, in short, kung saan kami comfortable. Yung kotse naman po, kaya kailangan namin kumuha ng kotse, wala pong jeep dito. Diyos ko Lord. Ang bus po kung hindi po 'yan mga nasa siyudad, hindi naman po 'yan common. Guys, kailangan namin ng sasakyan, not because we want to look luxurious or kailangan naming magpa-impress sa ibang tao. We need car because it is our basic needs or necessity. Necessity po yung sasakyan dito. So, karamihan sa amin, kung hindi man po half yung binabayarang half ng salary yung napupunta sa bills, is sometimes po more than half pa. Especially kung meron kayong pamilya. Kasi ikaw na single, kunyari 40 to 50% na ng salary yung napupunta sa bills mo, what more na yung mga may family po. Hindi hindi naman po yung mga anak po ng ibang mga friendship namin dito or yung mga asawa or kung ano man, hindi naman po sila kumakain ng peso. Ang kinakain po nilang pagkain, ang damit na sinusuot nila, ang school, pagbayad sa school kung hindi man libre, kung nasa private man po, ay nasa dollar. In dollar po. So, 'wag po nating
Kaya nga po yung mga ibang family dito hindi na umuuwi or hindi umuuwi ng kagaya ng ginagawa ko. Kasi ticket pa lang po milyon na yung gagastusin. So sana po sa mga friendship natin or kaibigan natin, 'di ba, na nanonood ngayon, na merong kamag-anak na nandito sa US, kung mabigyan po kayo ng pasalubong, kung mabigyan kayo ng maonting regalo sa kanilang pag-uwi, sana ma-appreciate ninyo yon. Sana kung mabigyan kayo ng mga anak nyo ng bag or kung ano man, kahit hindi sobrang mahal, sana po ma-appreciate nyo yung pag-uwi nila. Kasi hindi po kami milyonaryo dito sa US. 'Di ba? Not unless na lang po kung siguro ay, wala kaming yung parang OT ng OT tapos may business pa dito or matagal na po talaga, 10 taon na, 20 years na dito. Siguro yun po yung mga milyonaryo. Pero kami pong na mga bagong salta, 2 to 3 years pa lang, wala. Never akong kumita ng milyon. Sana all kumikita ng milyon-milyon, 'di ba? So, pagdating sa sahod, binabayaran po kami dito hourly. Sometimes nga po napapauwi pa kami kung low census eh. Kailangan mo mag-plot ng PTO 'pag pinauwi ka kasi hindi 'yun bayad. Miskin, kawawa. O siya sige na hanggang dito na lang. Sana ay, hindi naman siya nagtanong. Gusto ko lang i-clarify yung impression or perception sa amin na sobrang dami naming pera dito. Hindi po. Yes, my life had completely changed when I shifted or when I migrated from the Philippines going here and when I shift job. Kung ikukumpara ko yung buhay ko as a nurse in Saudi Arabia papunta dito, napakalaking change ang nangyari. Especially in my schedule, kasi 3 beses lang ako pumapasok dito. Napakaluwag ng schedule ko, napakasarap ng buhay ko dito. As in, nakakapagpahinga ako ng maayos. And at the same time, nag-improve significantly yung financial situation ko. Pero sa pangutana na kaya nagta-travel si Kan ng madalas ay dahil milyon-milyon na ang kinikita niya, hindi po. Sana all kumikita ng milyon-milyon. Nagta-travel ako kasi ayaw kong sayangin yung pagkakataon or time na binigay sa akin ng Diyos para makita kung anong meron dito sa mundong ibabaw. Salamat po and sa muli nating pagkikita, mga shalak. Thank you so much. Subscribe kayo kung nagustuhan niyo yung